kantahin po natin yung Yes, I Kanino Love ako You with the magbabayad? Love of the Lord. Kaya ano na po? 40 ito. Ako. Kaya tinay. Sige po mga kapatid, kabayan po natin ang bawat isa. Of the Lord, I can see you. Glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Minsan pa. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. So tayo po ay makakatayo na. Sige po tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa babasahin natin salita ng Diyos sa awit 136. Ang sabi po dito, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan. So, parang dagat po yan, hindi natin masusukat at hindi natin matatanaw. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ganun po kabuti ang Diyos sa atin, kaya tayo po ay nandito lahat. Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli, God, ikaw ang aming tinatanghal, pinasasalamatan dahil sa iyong katapatan. Ikaw ay tapat, Panginoon, kahit hindi po kami tapat. Ikaw po, Panginoon, ay mabuti kahit hindi po kami mabuti, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang kapatawaran, at ang habag mo, Diyos, ay nararanasan namin sa araw-araw ng aming buhay. Ang iyong paglinga, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas, ang iyong kagalakan ng aming kalakasan, Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong pangako, hindi mo kami iiwan ni pababayaan ka. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, wala kaming ibang pinupuri, pinasasalamatan, tinataas, aawitan, pasasalamatan, at itatanghal kundi ikaw lamang, ang Diyos na nagligtas sa amin at nagbigay ng panibagong buhay. Kaya salamat po, Panginoon, ito po ang aming panalangin, ang punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pilitin natin purihin ng Panginoon. Natawag ko na po ang worship. Amen. Ayan. Handa na po bang nating papurihan si Lord? Ayan. I-ready po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Isang tabi na po muna natin ang mga worries natin. Let's focus on the Lord. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba
Pumili ka, O Diyos. Nawa natin naging nag-iisa ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, Diyos, sabi nga po ng ating mga awitin, sasabayin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Ano? Pagpupuri sa ating Diyos ako. Ito, Pagpupuri ka sa
Amen. God bless you po. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Naramdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Yung bigla kang magagalak, maluluha, at parang may lalambot po ang iyong puso, yan po ang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Na-bless po tayo, tatlo pa po tayong mabe-bless dahil sa pangalawang party po ng ating gawain, ang naghahayag po ng salita ng Diyos na dadali ng ating pastor, Pastor Edgar Santiago. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay niya. Hello, sound check. Hello, Mike. Hello, Mike. Mayroon na ba? Hello. Okay. So, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din naman. Ulitin ko po. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Akala ko walang tao eh. Walang sumagot. O, bago po tayo magpasimula, tayo po ay yumukot, manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. At muli ay dinala mo ako sa dakong ito upang maipahayag ko ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Ito po ang inilangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. So, bago po magpasimula, mayroon lamang po akong gustong talakayin na alam ko na alam nyo namang lahat ang nangyayari sa panahon ngayon. Diba? June 8, ginulantang tayo, yung sa Tacloban, 14 years old, 15 years old, pumatay na. No? So, sa panahon namin noon, 14, parang wala pang isip na pumatay. Yung pamangking apo ko na nasa taas, 13 years old lang, magpo-14 ngayong August. Wala pang buwang yan, mga ikyan. So, nakakapagtaka ngayon. At yung sa Gen 3, babae naman yung nanaksak. Cavite pa, ha? Gen 3. Nakakakilabot mga bata. No? Yan ang nangyayari. Mayroon pa nga na yung isa tumatawid lang sa pedestrian. Sinaksak din. Estudyante rin. No, nakakalungkot ngayon. So, mayroon pa. Itong month lang na to, nung isang araw, Venezuela, Lindol. Nakakatakot. Kitang-kita mo yung building na bumabagsak. Sa ngayon yata, more than 200 na patay at marami pang huhukayin. 1,000 yata ang posibleng mamatay. Yung nangyari naman sa atin, sa Mindanao, sa Davao, mayroon sa yung General Santos ang pinaka. Grabe. So, lindol din. Alam nyo bang ang lindol, di ba 7.8? Talo pa yung Venezuela. Yung sa Venezuela, 6.2 lang yata, saka 6.6. Lalo na kung siguro yung 7.8 ang namuksa sa Venezuela, lalong marami siguro mamamatay. So, diba, iyan naman dahil tayo ay mga Kristiyano, alam na natin yan eh. Nabanggit ko na yan sa Media House Express, maaaring dito, hindi ko pa nabanggit. Diba, mababasa po yan sa Matthew chapter 24, verse 7, ang liwaliwanag, hula ni Jesus na mangyayari. Kailan ang mangyayari yan?
Ang sabi, maglalaban bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Diba? Iran, USA, Israel. Bansa sa bansa. No? Maliwanag, basahin nyo Matthew chapter 24, verse 7, at magtatagutong. Diba? Una, laban sa bansa, sa kapwa bansa, magtatagutong at lilindol. Ang liwaliwanag, hula ni Jesus. Bakit? Si Jesus is all-knowing. 2,000 years ago, alam niya na, sinulat niya na sa Bible. Mateo 24 na mangyayari yan. Kaya nga, ang nakakalungkot, diba, yun ang nangyari sa Sarangani, saka Jensan. Ito ang problema eh. Pag nandiyan na yung sakuna, saka nakakaalaala ng Diyos. Yun ang mga naririnig ko, Diyos ko po, Diyos ko po. Saka tumatawag. Tingnan natin dito sa ating lugar. Wala pa tayong 40. Kakaunti lang, samantalang ang daming pagala-gala dyan na tao. Paano nila malalaman? Katulad natin, nalalaman natin, kaya tayo, hindi na tayo dapat magtaka dahil nasusulat. Nasusulat, hindi na tayo dapat magtaka. Dapat paghandaan natin. Dapat nakahanda tayo. Yun ang problema. Kaya 'di ba, lagi kong sinasabi, magsipag tayo. Yun lang naman eh. Subukan natin sa linggong darating. Ilang kayo ngayon? Magdala kayo tig-iisa. Mga 18 yata tayo ngayon, or 20. Magdala kayo ng tig-iisa, 40 lang agad tayo. Maraming pagala-gala dyan. Marami tayong kapitbahay, marami tayong kaibigan. Yayain natin para pagdating ng sakuna, ng kalabigan, hindi na siya magugulat. Relax ka na. Relax ka na. Anytime naman, di ba, sabi ko lagi sa inyo, anytime nabawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Why? Kasi lahat ng kasalanan natin may umako si Jesus. Ganun siya kabuti. Inako niya na tayo ang dapat mamatay dahil sa kasalanan. Si Jesucristo na walang kasalanan, inako niya yung kasalanan niyo at kasalanan ko, at siya ang namatay sa krus, na tayo ang dapat mamatay sa krus. Kaya magpasalamat tayo. So, ano ikakabahala natin kung may dumating mang lindol, may dumating mang baha, o anumang sakuna? Ano ang dapat nating ikatakot? Lahat naman tayong mamamatay, di ba? Ang kagandahan, mamamatay tayo na doon ang tungo natin sa piling ni Jesus. Di ba? Yun ay forever, eternal. Di ba? Eternal. Doon na tayo. Nakatitiyak na tayo. Okay. So, ang ating pong topic, pwede bang mailagay na? Ano ba ang topic natin ngayon? The power of prayer. Ito po ang napakahalaga. Ito, panalangin. Di ba, ang sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong gustong dalhin dito ng mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, o kapitbahay, hindi ka mag-anak o kamag-anak man, prayer. Makapangyarihan po ang panalangin. Prayer is power, or the power of prayer.
Ito po ang napakahalaga na hindi natin nagagawa. Di ba meron tayong panalanginan tuwing Wednesday? Pwede po bang pakitasan kamay sino ang nananalangin? Huwag po tayong magbibiro. Kung hindi, huwag tayong magtaas ng kamay. Ang Diyos ay hindi tulo. Pwede pakitaas sino ang nakikinig sa Wednesday. Taas ang kamay. Isa. Wala na. So, ipatitigil ko na kasi si Mrs. kawawa naman. Lagi nagpupus siya. Ito ipanalangin natin, mga may karamdaman. Ito si Ate Lenny, inopera si Ate Mel, at ang aking may bahay, ayun, may sipon, ubo. Kaya sabi ko, huwag kang bababa. Baka mahawa pa tayo. Anyway, ako, di ba noon, kaya siya nagsalita. Sabi ko, may sipon, ubo ako. Siya ang nahawa. Hanggang ngayon, 2 linggo na. Naghihirap siya. Kaya ako, thank God, pinagaling na ako ni Lord. Kaya hindi na ako nakakahawa. Bagamat mayroon pa counting sipon. Okay, ba't ako napunta dyan? Prayer is power. Makapangyarihan. Kaya yung every Wednesday, alam niyo ang ibang church, mayroong tinatawag na prayer warrior. Epektibo po yan. Noong nandun ako sa Tandang Sura, kasama po ako, tuwing 4:00 ng madaling araw, nandun kami, siguro mga 30 kami, nananalalangin, prayer warrior. Epektibo po yan. At ano pang panalangin? Yung sinasabing walang patid na panalangin. Walang patid. Ako mayroon dito. Nakadalaw ako minsan dyan sa may wakas. Yung church na dyan, lahat ng pastor dito sa Kawi, nandoon. Hanga ako sa kanila. Kaya mabilis lumago. Pupunta sila mga 4:00 sa pulpito, mga 10 to 15 minutes mananalangin. Tapos may darating na naman, mananalangin. Mamaya may darating na naman yung mga pastores dyan. Babae, lalaki, pastora, pastor. Prayer, nananalangin ko. Ang tawag ko doon, walang patid na panalangin. Tayo ay mayroong karamdaman. Tayo ay mayroong problema. Ano ang solusyon? Prayer. Mababasa nga natin sa unang Samuel, si Ana. Si Ana na asawa ni Elkana. Ang asawa ni Elkana 2, si Penina at si Ana. Itong si Ana, walang anak. Itong si Penina, 5 ang anak. Kaya pag sumasamba sila, kasama si Elkana, yung tatay, yung may 5 anak, binibigyan ng 1 parte. Kasama ang nanay, 6 na parte. Pagdating kay Ana, 1 parte lang kasi wala siyang anak. Pero ang mahal, sabi sa talata niyo, ang mahal ni Elkana, si Ana. Kaya si Ana nanalangin kay Sacerdote Eli. At habang nananalangin siya, umiiyak pa siya. Umiiyak siya. Nang makita siya ng Sacerdote Eli, lasing ba itong babaeng ito? Ba't umiiyak? Umaga, hindi naman sila naglalasing sa umaga. Ang tanging hangarin niya, magkaanak siya. At ang anak niya, binigyan siya ni Lord. Baog yan si Ana, baog. Binigyan ni Lord na ang pangalan ay Samuel. At si Samuel, sabi ni Ana, Lord, bigyan mo lamang ako ng 1 anak. Ibibigay ko rin sa iyo. Ibig sabihin, doon sa church, si Silo, si Sacerdote Eli, ibibigay. Parang dito ba, halimbawa, hindi ka magkaanak, gusto mo magkaanak, ibibigay mo rito sa church na to para maglingkod. Si Samuel, propetang Samuel, naglingkod. Ganun po ang ibig
sa bibig. Sa panalangin, binigyan. Kita nyo? Bao. Di ba? Hello? Mayroon ba sound? Naririnig ba? O, counting ka. Okay. So, kahit bao si Ana, dahil sa panalangin, at maging si Sarah na asawa ni Abraham, baog din. Pero sa Diyos, walang imposible. So, prayer is power. Dahil sa panalangin ng baog na si Ana at si Sarah, binigyan sila ng anak. Kaya kung may problema kayo na hindi kayo magkaanak, alam mo na ang gagawin. Panalangin. No? Huwag naman yung mga anak na walang asawa. Ha? Yun ang kailangan. May asawa. Ha? Hindi yung wala. Kasi marami na rin talagang nanganganak na walang asawa. Eh. Marami na rin. Okay, prayer is power. Ngayon, itong problema sa kabataan ngayon, basahin po natin. Basahin natin yung kasunod niyan. Ano bang nilagay ko? Ito, Kawikaan. Kawikaan chapter 1 verse 1. Wala yung pangatlo kong kamay. Okay, so hindi ko makita. Okay na. Maganda sana yung pangatlong kamay, mahaba. Mapoy-pinpoint ko. Okay. Ito po, Kawikaan. Basahin po natin ito. The whole chapter. From chapter 1 to 31 po yata. Malaki po ang tulong nito. Magiging matalino tayo, magiging wise man tayo. No? Kaya napakahalaga. Kawikaan, chapter 1, 3 and 5 lang. Hindi ko, 3 to 5, saka 7 and 8. Narito. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan. Pag nagbasa talaga tayo ng salita ng Diyos, magiging matalino tayo. Okay. At ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tama. Itong problema ngayon, yung kabataan. Nasaan na yung sabi ni Jose Rizal? Totoo ba yun? Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Di ba? Tinuturo yan. Kaya, yung nangyayari ngayon, bakit? Di ba? Meron nagsabi, dahil daw sa online game. Yung mga masasamang patayan ng patayan. Tapos, ang mga bata raw ngayon, wala nang panahon sa magulang. At yung magulang din, wala na rin panahon sa anak kasi yung ginagamit ng kaaway para masira tayo, gadgets. Ang gadgets, totoo yan. Kaya nasisira tayo dahil sa gadget. Yan daw ang sandata ng ating kaaway. Kaya, hindi maturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino. Kaya pag tayo magbasa everyday, diba? Yan lang naman ang sinasabi ng aking may bahay lagi. And you will grow. Magbasa tayo ng magbasa. Maging sa Joshua 1:8. Diba ang sabi sa Joshua 1:8? Lagi ko itong sinasabi. Huwag niyong kaliligtaan. Basahin ang aklat na yaon. Ilagay mo sa iyong mga labi. Dilihin mo ito araw at gabi. At higit sa lahat, application. Ipamuhay mo yung salita ng Diyos at ang pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Victorious. Victory. Magtatagumpay ka. Kaya nga ito ang liwanag. Pagbasa tayo ng basa ng Bible,
tatalino daw tayo. Totoo yan. Ako dati, mangmang. Fool. Walang alam sa Bible. From 7 years old, then may isip na ako ng 7, kahit 6, may isip na ako, hanggang 37 years old, wala akong nababasang Bible. So ano ako? Mangmang, fool, siga sa lugar namin. Nasaksak ako. Napalo ako ng tsaku, kasalantayin ako. Pinalo ako ng tubo, 7 stitches ang tayo rito. Binaril ako ng pulis 3 times. Revolver. Walang puto. Revolver yan. Bawat isang bala, iikot. Hindi pumutok, umikot ulit. Hindi pumutok, pangatlo. Yun ang sabi ng mga kaibigan ko. Thank God. Dahil may plano si Lord sa akin. Nagagamitin niya ako balang araw. Ito na nga. Ako po ay 30 years ng pastor. Ako po ay 37 years ng Christian. Kaya, sa kababasa ko ng Bible, na kahit ngayon hindi na ako nakakabasa, pero parang nakakabasa ako, naririnig ko. Mayroon ng audio Bible. Mayroon pa ng pelikula. No? Si Juan, pinipelikula yan. So, wala akong problema. Magiging matalino ka raw. Lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ng kaalaman. Kasi, bakit ko nasabing napakahalaga, tatalino? Kasi, si Jesus mismo ang nagsulat niya. O ang Diyos mismo, si Yahweh ang nagsulat. Paano hindi tayo tatalino? Kaya challenge ko ang bawat isa sa atin, magbasa po tayo at manalangin. Prayer is power. Tayo sa mga kabataan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Wala nang sumusunod na yun, di ba? Ay pasimula ng karunungan. Pag sumusunod na tayo sa Kanya, yan ang pasimula ng karunungan. Kaya ako na dating hangal, dating fool, dating bubo, thank God. Kasi napakahalaga ng salita ng Diyos. Diba? Nanong ninyo, kung matalino ka, lalo kang tatalino. At magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Dati kakaunti ang kaalaman. Dalubhasa na ako ngayon. Kaya nga, diba, karamihan, memoryado po ang Bible. Kasi, napakaganda pag memoryado. Panlaban po yan sa kaaway. No? Tayo sa mga kabataan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. Pag walang alam sa Bible, walang halaga sa mga mangmang. Yung hindi nagbabasa ng Bible, mangmang, maliwanag. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi sinungaling ang Diyos. Totoo yan. Sabi, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Yan ang nakakalungkot ngayon. Yung tatay at nanay, busy sa gadget. Paano pa mapapayuhan ang anak? Kaya anong nangyari? Pinagbabaril. 3 ang patay, marami ang sugatan. Mga kabataan. So, sino ang sisisihin? Prayer is power. Ipanalangin po natin ang ating mga anak at turuan natin ang ating mga anak. Pakilipat po sa Ephesians chapter 6, verse 4. Ayan na pala. Ito. Payo sa mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo siya ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Tayong mga magulang. No?
Huwag daw natin ibuyo. Huwag tayong malupit. Kasi maraming magulang na malupit. Isa na ako. Hindi ako nahihiya. Nung wala akong alam, ma'am, napakalupit. Yan. Yung panganay, sinusuntok ko yan. Yung pangalawa, sinuntok ko rin. Ang hindi lang nakatikim, yung pangatlo at pang-apat. Malupit ako noon sa anak ko. Kasi lumaki na ako siga. Pag sinabi ko sa anak ko, wag, tigil, pag hindi ako sinunod, tatamaan. Ganun, kalupit ako. Kaya kung makikita nyo ang aking kamay, sanay na sanay sunod ko. Ito okay. Itong kanan, wala na to. Lubog. Kaya thank you. Dati, full ako. Dati, hangal ako. Mangmang ako. Thank God. August 28, 1989. Tumanggap ako kay Lord. 1989. So, ilang taon na yan? Na Kristiyano ako. 37 na ba? O 36? Okay. So, payo ng Diyos sa mga magulang. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang Diyos po ay pumapalo din. Pero, kaya nga, tingnan nyo, paano ba pumapalo ang Diyos? Nandiyan ba? Hebreo, chapter 12, 5 and 6. Okay. Mababasa po natin. Sabi ng Diyos, tayo ang pinapalo dito. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, ang Diyos ay namamalo. Pero anong sabi? Huwag ka rin magtampo pag pinalo ka ng Diyos. Dahil ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Pambihira po yan. Ang Diyos ay namamalo. Maraming klase ang palo. Ano-ano ba ang palo? Ang number 1 na palo ng Diyos, pagkaroon ka ng karamdaman. Dahil ang karamdaman ay hindi nagmula sa Diyos. Kaya nga, minsan, may mga kapatiran ako pinapayuhan, nasa Debayle ako, sinabi niya, binigyan ako ni Lord ng karamdaman para maalaala ko siya. Sinaway ko. Napakabuti ng Diyos. Gayon na lamang pagmamahal niya sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino bang dakilang manggagamot? Jehovah Rapha. Si God. Si Jesus. The healer. Siya nagpapagaling. Ibig mong sabihin, binigyan ka ni Jesus ng sakit, pagkatapos pagagalingin ka ni Jesus. Para siyang luko-luko. Diba? Ang karamdaman ko ay bunga ng kasalanan. Katulad ko, laging sinasabi ko ang sarili ko. Kaya ako nagka-diabetes. Bunga ng kasalanan. Pag kumain ako ng kanin, grabe, mga 8 cup. Pagkatapos, masasarap na pagkain kasi manager ako sa American Club. Tapos, nagkakape ako. Ang kape ko, 6 na kutsara. Sugar, brown sugar. Kasi gusto kong matamis na matamis. Nakakasampu akong kape. Kasi manager na eh.
masasarap ang ginakain ko. Walang sasaway sa akin, ako ang manager. From waiter to manager, 6 times promotion. Na-promote ako. So, inabuso ko ang katawan ko. Kaya kung hindi ako nakakilala kay Lord, matagal na ako patay. Dahil ang utos ng Diyos na hindi ko kinakalimutan na dapat marinig natin. Mateo chapter 22 verse 39 and 40 at Mark chapter 12 verse 31. Ano ang sabi sa 31? Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahalin daw natin ang kapwa na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yun ang malaking pagkakamali ko dahil hindi ko minahal ang sarili ko. Abusado ako. Kung uminom ako ng beer, inaabot ng isang case na beer. Sabay kanta. Pag kumakanta kasi, nawawala yung kalasingan. Nawawala yan, totoo yan. Karanasan ko yan. Nag-i-enjoy kami niya, pinapawisan ka habang kumakanta ka. Noon, wala pang video okay. Karaoke pa. Mahirap ang karaoke. Dapat memorihado mo yung letra. Hindi katulad ngayong video okay, nandiyan ang letra. Ganun. Hindi ko minahal ang aking sarili. Kaya ito ang nangyari sa akin. Diabetes hanggang ngayon. Pero, kaya inabot ko ang 74 years old, nagkukontrol na po ako. Bagamat natutokso pa rin ako sa ice cream, sa cake, minsan, kalahating baso ng soft drink, natutokso pa rin. Kaya pag nag-trick ako, ang taas ng sugar, control na naman. So, ibig sabihin, ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong sarili. Hindi ko minahal. Utos yan. Okay. So ano ang kasunod sa Hebreo 12:5-6? Meron pa ba? Yung Jeremiah. Yan. Ito nga. Ito ang ating teksto. Ito ang malaga. Ang sabi, kung mananalangin ka sa akin, sabi ng Diyos, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Tingnan mo, ang ganda. Ipapahayag daw ng Diyos sa atin ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Prayer is power. Ito po ang napakahalaga. Panalangin. Mayroon pa ba o wala na? Wala na. So, maaga tayo ngayon. Diba? Kung nung nakaraang linggo, nag-umpisa lang tayo ng alas 4. Alas 5 tapos na. Nag-umpisa kasi tayo 4:30. Kaya ngayon, kahit hindi ko na kayo sabihan, ang presider dapat eksakto alas 4. Nandito na. Kaya ngayon, 5 lang. So, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po. At muli ay pinito mo kami sa taong ito upang kami po ay mag-aralan. Dalangin mo po, nawa po, lahat ng nakikinig sa hapong ito, nawa ay ilagay nila sa kanilang puso kung ano yung natutunan. The power of prayer. Ang panalangin ay makapangyarihan. Kaya dapat tayo, dahil tayo ay Kristiyano, lagi tayo manalangin. No? At hindi lang yan, lalo tayo tatalino. Kaya thank God. Kaya sa hapong ito, binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang hapon po sa amin. Amen. So, amen. Salamat po sa buhay ni Pastor Edgar. God bless you po. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. At least, 1 chapter a day hanggang sa masanay po na tayo na nakaka-5 chapter a day na tayo. Ngayon po, dadako po tayo sa paghahandog. Ihanda na po natin ang ating mga handog at ikabot.
tulad po sa aming inawit, mahal na mahal ko po namin. At patuloy po namin pinagpapasalamat ang aming mga negosyo, ang aming mga trabaho, ang malusog naming pangangatawan, ang aming mga pamilya, ang aming mga bills na patuloy na namin kinaharap, Panginoon. Ikaw ay mas malaki dito, God. Ikaw ay laging may magagawa, Panginoon. At sabi mo nga, ang mga ibon na ay hindi nag-aalala sa kanilang kakainin sa kinabukasan. Kami pa kayang mga anak mo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Kaya God, maraming salamat po. Patuloy po kami nananalig sa iyo na hindi mo po kami iiwan ni pababayaan. At patuloy po ang panalangin namin sa aming mga kapatid na may sakit na ang kanilang mga katawan, Panginoon, ay iyong pagalingin. Bigyan mo sila ng kalakasan na katulad ng lakas ng isang kabalaan. At ngayon pa lang, Panginoon, tagumpay at kalakasan, kagalingan ng namin. Ito po ang aming dalangin at punong-puno ng pasasalamat sa mga Panginoon pangalan ng Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Para po sa karagdagang announcement at benediction, tinatawag ko na po si Pastor Edgar Santiago. Yung Bible study po natin kay Ate Lenny ay hindi muna mangyayari. Pero kinausap ko si Ate Lisa, yung mga dumadalo doon, kung makakakita siya ng lugar, hindi kay Ate Lenny, ay magpapatuloy. At kung dito naman po, Kuya Alex, mga Orkulyo, sa lugar nila, kung gusto ninyo magkaroon ng Bible study, magtuturo po kami doon. Tatlo-tatlo po kami rito. Nandito si Pastor Neil, nandito si Pastora Ana, at ang inyong lingkod. No? Pwede kami magpalitan, magsalita. Kaya napakahalaga po. Kasi yung pag-aralan natin, napakaliwanag, magiging matalino tayo kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu na tayo ay laging magbasa. Kasi po sa Bible study, pwede kayo magtanong para maunawaan. Dito sa pulpito, hindi kayo pwedeng magtanong habang ako ay nagsisermon. Bawal po yan na mainterrupt. Kasi kami habang nagsasalita dito, lead ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Kaya kita nyo, wala dyan, hindi nakasulat dyan, marami akong sinasabi. Kasi yun ang utos ng Diyos sa akin. Lead ng Holy Spirit. Kaya, yun po, sina-challenge ko kayo, ay nawa ay magpa-Bible study po kayo. Yung nabanggit ko, Orkulyo family, pwede po doon. Alam ko noon, mayroon na. Natitila. Okay. So, wala na po. Mayroon po bang pagbabalita? Okay. Ate Ana? Okay po, purito po. Tatawa ko sa dala po. Purito po, Panginoon, sa magandang nagpalang hapon po. Okay, so sa oras na ito, kanina po nakapag-practice na po kami for the concert. So malapit na po yung concert natin. Ito po ay sa August 21. Sabi mo po sa katabi mo, August 21. August Ano meron? May concert. So ito na po yung ticket na pirma na po ni Pastor. Meron na rin po kami control number. So ito po ay 100 pesos. Ngayon, bakit po kailangan ng 100 pesos at kailangan po ng ticket? Para po ito sa ating fundraising, para po sa ating needs po ng ating church. Ngayon po, napag-usapan po namin na tutulungan po ang bawat isa para po may pangalat po natin. Oh, nakakatuwa, may pangalat talaga. No? So, ipapakalat po natin yung mga tickets. Ito po yung 100 pesos na. So, bawat isa po ng miyembro, bibigyan po namin na yung 5 pieces. Nasa sa inyo po kung pwede nyo po isa-ulit. Isa-ulit nyo po, walang problema. Kasi ang babalik nyo po ay yung pinagbilan na. Ano to? Prophetic gesture. Pwede naman po kayo magbalik ng ticket kung sakali hindi po nabenta. It's okay lang po, wala pong problema. Ang mahalaga po, sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo para mabigyan ng karangalan ng Panginoon. At ito po ang aming
Pastor Mark po. Actually po, kagaya po siya ni Pastor Neil. Pare-pare ako, Pastor, ano? Pinan niyo naman, oh. Hindi ng Diyos, di ba? So sila po yung mga nagtuturo rin po by profession. Kaya kung gusto niyo pong magpaturo po ng keyboard, guitar, bass, sabihin niyo lang po sa amin. Wala lang po, sasabihin niyo lang. So, ilo-launch po natin yung ating pagtuturo. Ayan, dalawa na sila. So, salamat po sa kanila po mga boy. Kanina po medyo meron pong schedule kasi yung ating drummer. So, medyo umalis na po siya. Pero mamaya po, may practice pa rin po yung mga soloists. Okay po ba? So, 100 pesos lang po. Ang due date po nito ay first week po ng August. First week po ng August, kailangan nyo pong ibalik na po sa amin. Kasi kailangan po natin ng budget kasi magpapa-decorate po tayo. At ngayon po, wala po muna tayong bazaar kasi to give way po para sa ating practice po para sa August 21. Yun lang po muna ang ating pagbalita po today. Thank you so much. Maraming po salamat and God bless you. Closing na. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At muli ay ginipon mo kami sa datang ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po Lord sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Dinadalangin ko nga po yung mga negosyante naming member. Kayo po ang God provider. Nawa po Lord, ang Jehovah Jireh, nawa ay pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo. At kung mayroon kaming kapatiran na naghahanap ng trabaho, dalangin ko rin po na inyong bigyan ng hanap buhay. At higit sa lahat po, ang mga karamdaman na lagi kong ipinapanalangin, ang karamdaman ni Ate Mel, na aking may bahay, si Ate Lenny na inopera ang paa, hindi po siya makalakad. Maaaring sabi ko nga kahit 3-4 na buwan, kahit hindi na kayo magsamba dahil may YouTube naman, padadala ko na lang sa iyo. Kaya, pero ako'y nananalig, naniniwala na ibabalik po ninyo ang kanyang dating lakas. At kung mayroon pa kami mga kapatiran na may karamdaman, dinadalangin ko rin po. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko na batid mo na ang bawat isa sa amin ay may problema. So, dinadalangin ko rin po ang aming bansa na talagang napakagulo. Lalo na ngayon, pinapatalsik na naman si BBM, mapalitan na ni Sara, nasa kuwan sila sa EDSA. Pero dalangin ko Lord, dahil kayo ang nagluklok sa Pangulo, dapat lahat ng tao magpasakop sa Pangulo. Dahil ang sabi mo nga, sa Roma chapter 13 verse 1 and 2, walang pamahalaan na hindi nagmula sa iyo. At ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos. Kaya dalangin ko rin po Lord na kayo po ang Prince of Peace, si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Alam ko Lord na bumaba ka dito sa lupa, ang dala mo ay ang kapayapaan. Sumayin niyo ang kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. At hinihingi ko rin po ang paspas sa hapong ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyong kaliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyo.